Hi guys, this vlog is about the tour na ni DIY ko last November 24, 25, and 26 sa Bukidnon. So, yung flight ko from Manila to CDO is at night. So, dumating ako ng CDO ng mga 11 p.m. And then, from CDO Airport, sumakay ako ng van papuntang terminal. So, from terminal, doon na lang ako naghanap ng mga transient, and then doon na ako nakahanap sa may Agora Terminal mismo, yung Winmin transient. So I spent 460 pesos for 6 hours. And then 5:30 a.m. sumakay ako ng bus papuntang Bukidnon. So it took me like 1 hour and a half. Sabi kasi nung ni-search ko is 2 hours daw or more than 2 hours. Pero since madaling araw kami umalis ng Cagayan de Oro, itong bus ride na to papuntang Bukidnon, nakuha lang namin to ng mga 1.5 hours. 1 hour and a half. So 7 a.m. nandito na ako sa may tapat ng tourism center ng Bukidnon. Ito yung bus stop sa Impasugong. Yung tour na sasalihan ko neto is Provinciana Travel. Joiner kami ni Fritz dito. Ang usapan is, ang pickup ko daw is 8:30. So 7 a.m. nandito na ako sa tapat ng munisipyo. And buti na lang may karinderya dito. So tumambay muna ako sa karinderya and then kumain. Ang bait ng may-ari niyan. Hi po sa inyo, madam. I forgot to get your name. Pero hello po. Thank you po sa pagpapatambay sa akin sa karinderya ninyo. So, ayun na nga. Ayan siya, oh. Hi, madam. Yung karinderya niya. And then, ayun na nga. Ito na yung sa Provinciana Travel. Nagkita-kita na kami ng mga kasama ko sa tour. Yan si Fritz. And yung mga kasama ko, mga joiners din yan. And ang first stop namin is yung Roti Peaks. So, yung full vlog ng Roti Peaks ko, may isa siyang full vlog kasi gusto kong makita nyo ko yung daanan papuntang Roti Peaks. Ang mga clips dito, ang mga videos dito sa papuntang Roti Peaks is konti lang kasi yung ipapakita ko naman sa inyo yung ibang pinuntahan namin aside from this. So, ilalagay ko yung link sa description or hanapin nyo na lang sa mga vlogs ko yung papunta sa Roti Peaks, yung Roti Peaks na full vlog. So, yun ang unang destination namin, ito Roti Peaks. By the way, itong joiner tour namin, isang araw lang to, full day tour. Ang binayaran namin dito ni Fritz is 1,999 per person. And yun, sa van muna kami. And then sila na bahala sa mga entrance fees ninyo, sa lahat ng bayad sa mga habal. Yun. Pero, i-recommend ko na mag-contact na lang kayo ng isang habal-habal. If ever na mag-isa lang kayo or dalawa lang kayo, kontakin nyo na lang yung si Kuya Elmer. Highly recommended. Kontakin nyo si Kuya Elmer. Iikot niya kayo sa buong Impasugong Bukidnon. And then, ang bayad daw lang sa kanya is 1,500. Yun. So, after ng Roti Peaks, ang next destination namin is Communal Ranch. Okay, So, another ride, another medyo adventure. hindi kami Ready ka na masyadong ba? nagtagal dito sa Roti Peaks kasi marami pa kaming pupuntahan. Ayan yung mga kasama ko, hindi ko yung kilala. Hello sa mga joiners na nakasama ko nung November Next 24. destination po is Shout out po sa inyo. And then ito po, from Roti Peaks pababa na kami. Ang next destination namin is Communal Ranch. And kung napanood nyo na yung vlog ko, yung sa Roti Peaks, thank you guys sa panonood. Maganda daw daanan guys. And hello again kay Kuya Elmer. Anong? Siya din yung guide namin sa Mount Colago. Yan. So this is day 1. Siksik liglig ang tour na to. Ang una pala namin ginawa bago mag-tour is kumain. So kumain kami doon sa may terminal.
sa mga kainan. And yung Provinciana Travel, sila din ang magbibigay sa inyo ng itinerary, and then iko-contact nila kayo, ibibigay nila sa inyo yung number ng driver, kung anong pick up time ninyo, and then location. So yun. And eto, hi Fritz, papunta na kami nito ng communal. Ito yung mga habal drivers namin, nag-uusap-usap sila. Yun. Doon tayo galing sa may mga puti na yun? Doon kami galing? Oo. And yun, si Kuya Elmer, sinabi niya dun daw kami galing, dun sa Roti Peaks, inikot lang namin yung bundok. Buti na lang, maganda na yung yung daanan dito papuntang communal ranch. And maganda siyang mag-tour na nakahabal kasi convenient tsaka mabilis. And knowing yung mga daanan dito sa Bukidnon, is either naka-pick up ka or nakahabal ka. And then yung motor nila, yung mga pang motocross, nakakatuwa. So, eto na yung way papuntang Communal Ranch. And I tell you, sobrang ganda niya sa personal, na yung nakikita niyo sa mga yung mga papuntang New Zealand na part, ang ganda kasi parang ganito yung feels, yung parang papuntang New Zealand. Yung from Roti Peaks going to Communal Ranch, 1 hour and 30 minutes ang binyahe namin dito. Doon tayo galing. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ridge na yun na bundok, ang ganda. Yung bundok. And nagpapasalamat ako kasi itong daanan na papuntang Communal Ranch, na siya, pantay na siya, hindi katulad nung nasa Roti Peaks na puro mabato. Diba? Sana maano na din to, mapalitada or masemento. Ganda. And ang ganda ng panahon na to. Inulan lang kami nung umaga, or hindi masyadong ulan. Umambon lang ng umaga nung papunta kaming Roti Peaks. Pero eto, nung papunta na kaming Communal Ranch, ang ganda na ng lugar. Hindi ko nga lang alam kung communal muna ang uumpisahan ninyo kung magkano entrance dito, kasi yung binayaran namin is all in na yun. Sila na bahala ng entrance fees nila. Ayan. And actually ang ginawa namin dito sa Communal Ranch is nagmuni-muni, and then tumambay kami ni Fritz, nag-usap, nagtsikahan. Ang ganda niyang place para yung parang maupo ka lang, and then you breathe in the nature and then appreciate everything. Yung mafe-feel mo na napakaliit ng problema mo. And this Hi, is guys. Fritz. This is Fritz. So welcome to Communal Ranch. So you will see here the cows. Yan. Baka. Baka! Baka. So, hindi naman talaga required dapat mag-English dito eh. Pero heto, hi Dapat guys! English kami kasi it's Grabe, sobrang ganda. It's like giving the it's New Zealand giving, vibes. yeah, Like, oh it's- my god, the New Zealand This vibes. is so... The cows are happy here! It's organic. Like, yeah. Yeah! Yeah. Look at them! Look at the cows! They're happy and the grass is organic. Yeah. So let's go to that part na may lake. Pero against the lake dito view. So ayun na nga. And ito, parati ko itong napapanood sa Facebook, itong part na to na may mga reels. Ang ganda niya sa personal, guys. I don't know kung ilang ektarya tong lupa na to, pero sobrang ganda. And then dun sa part na dun sa medyo unahan, may mga nag-o-offer sila ng horseback riding. So anong masasabi mo po dito sa experience mo dito sa Communal Ranch? I can say that it's worth it. The plane ticket, everything, it's worth it.
And especially this kind of scenario, not a scenario, a scene rather. It's like, wow. It's just, True. wow. Like, wow. You know, Uy, wala pa tayong highly picture recommended dito. to people who like nature and also, you know, adventures at the same time. Yeah, that is so true. Yeah, pag-agreed with Fritz. Ma-appreciate mo to kung gusto mo ng laid back and then yung cowboy theme, parang mga ganon. And gusto mo lang tanawin yung mga bundok. Wala masyadong gagawin dito eh. Mag-horseback riding lang and then tingin-tingin lang sa paligid, mga ganon. Alam ko may ano dyan eh, may kainan din sila dito. Pero hindi na namin napuntahan. Hindi na nga kami nakapag-horseback riding eh. Kasi sobrang limited lang ng oras. But I highly recommend kung pupunta kayo dito. Siguro mag-spend kayo ng mga half day para ma-appreciate nyo yung lugar. I think we spent an hour here or Tapos an hour and a half. napag-stroll-stroll namin dito sa Communal Ranch. So, ang next na pupuntahan namin ay Lover's Lane. And ito yung mga pictures namin sa Communal Ranch. Diba? Ganda. Super Instagrammable ng lugar. And then that's Fritz. And ito na yung way papuntang Communal Ranch. Actually, nadaanan na namin yung Communal Ranch kanina. Pero inuman muna namin yung malayo. Kasi yung Communal Ranch, Communal Ranch, Lover's Lane pala, I'm sorry. So yung Lover's Lane, nadaan na namin kanina and then doon na namin yung Communal Ranch kasi yun ang malayo. So yung Lover's Lane, it's like just ano lang siya, tambayan lang siya sa gilid ng highway. Ayan. I think this was called Lover's Lane kasi maraming mga This is called magshota Lover's ang Lane. nandito nakatambay. So ayan, walang entrance fee dito, pwede ka lang pumunta at tumambay, maupo dyan, mag-picnic. At ito yung view mo, yung mga mountain ranges, mountain ridge ng Bukidnon na absolutely breathtaking. I tell you, ang ganda-ganda niya sa personal. So, onting oras lang ang ni-spend namin dito, picture lang, and then yun, may tindahan, may sari-sari store sa kanto, and then bumili kami doon. Yan, picture. Hi, Fritz! So, next stop po kami is Siga. Pupunta na kami doon. Parang last stop na namin to. Ito yung last stop namin, Cedar. Actually, ang Cedar ay meaning ay Center for Ecological Development and Recreation. So, yun. Ni ano to ng local government ng Bukidnon at ng DENR to promote ecotourism in the province. So, yun. Ang main attraction dito sa Cedar ay yung mga forest, forest vibe, tsaka yung madaming falls dito eh. Pero nagpunta kami dito since last stop namin alas 4 na. Sightseeing na lang Ang kami, ginawa na guys. lang namin is sightseeing and yung isang falls na pinakamalapit. Yun. I guess, yeah, Fritz was checking the time. Ang main attraction dito is yung mga falls. Onti na lang kaming Pero, nag-push para mag-sightseeing. Ang bayad sa guide dito is 300 pesos. Hindi siya included sa binayaran namin sa tour. Kasi ano, baby. Pero go na. Marami naman yung maghahati-hati. So ito yung umpisa ng trail. Medyo may konting lakad lang dito. It was approximately 800 meters or less than that. Papunta dun sa unang falls. Kung mai-recommend ko to if ever man napupunta kayo ng Cedar, unahin nyo to kasi maganda siyang puntahan first thing in the morning. Ang ganda niya para makumpleto nyo na rin ang tatlong falls dito. Isa lang yung napuntahan namin dito ni Fritz eh. At hindi na kami nag-push kasi nga madilim na, tumidilim na ng panahon yun. This was just 4 p.m. pero madilim na siya kasi nga puro puno.
Ayan, may swimming pool dito. Pwede rin kayong Uy, ang linis mag-swimming. ng tubig. May additional fee lang ata dyan. Pero, sinasabi ko sa inyo, ang lamig ng tubig Wala. dito. Ewan ko na lang talaga kung gustong nyong maligo. Ayan, 4 na lang kami nag-push. Marami kaming nakasabay sa tour. Nung umpisa marami pa kami, pero 4 na lang kami dyan nag-push ni Fritz. Opo, sanay ako maglakad. Tsaka mag-hike. Ang dito, ang daanan is medyo maputik and medyo Tama ba? madulas. Sagot ko. Kaya if ever man din napupunta kayo, magsuot ng proper ng hiking sandals or shoes, tapos dry fit na damit para madaling matulog. At mag-shorts kayo kasi may part dito din na malalim, medyo malalim. So, tatawid ng ilog, river crossing, and medyo onting trekking. And so, yun nga, madilim na. O, tingnan padilim na yan. Actually, medyo creepy na to kasi ang maririnig mo lang dito is yung mga tunog ng mga kuliglig and mga insects. Talagang super probinsya vibe. And yung gantungan at saka Natigbasan Falls. I don't know kung anong pangalan nung napuntahan naming falls, pero basta isa sa dalawa dyan. So it's either or na lang. Ayun yung kasama naming dalawa, di ba kanina 4 kami. Ayaw na nilang mag-push kasi nga pareho sila nakapantalon. Malalim dito, Since sir. kami ni Fritz, malayo ang pinanggalingan namin at gusto namin sulitin ang pamasahe namin sa eroplano, dumiretso kami. Sabi namin kay Kuya, push tayo Kapag hindi Kuya. umulan na, kasi clear yung water. Doon kay Kuya Guy. Pero ngayon, Ito yung sinasabi ni Kuya kanina, before kami mag-umpisa na kapag hindi daw maulan, since umulan nung gabi, kapag hindi daw maulan and then clear yung water dito at nagkukulay blue po. Lalo na kapag umaga daw. So, kung babalik man ako sa bukid noon, ito yung unang-unang Ay, akala ko pupuntahan dito ko. lang. Like mga 7 a.m. pupunta na ako ng Siga. Comment nyo na lang guys kung kailan nyo gusto balikan natin please. Utang na loob. And feeling ko talaga sobrang linaw din ang tubig nito kung hindi lang umulan nung gabi. Ayan, so patrek, Ayan, babe, ito, ayun, nakikita na namin yung falls na ito. Ang ganda niya, promise. Parang masarap maligo. Kaya lang alas 4 na kasi nito. Ayan si Fritz na may ka-holding hands. Actually, third wheel ako dito. So, ayun na yung falls. What a day. What a way to end our day. At hindi kami nagsisisi ni Fritz na kami dalawa na lang yung push. Mas papunta dito ang part na ito. Tara na. Ang lakas ng current. Hindi ka ng bukid mo. Ipasugong pa lang yan na guys. Ipasugong pa lang. Sobrang ganda na. Kaya mag-alat kayo ng oras kung gusto nyong maikot ang buong bukid noon. Alat kayo ng mga 5 days siguro. And back to the van. So, ang sabi ko sa kay Kuya, ihatid ako doon sa tapat ng munisipyo kasi doon yung accommodation ko. And ito na yung tapat ng munisipyo. Madami ng kainan dito. And of course, hindi mawawala ang Angel's Burger. So, dito kami ni Fritz. So, ano kung masasabi mo sa tour mo today? Tour today, it's kind of amazing, I guess. Bitin sa Cedar. Oo, babalik tayo. Pero breathtaking, pang survival Philippines, especially sa pagtawid sa sa river. Like, oh my god, it's giving the bikini vibes ko na kailangan iangat ko yung panty shorts ko. Sige na. Sana swimming trunks na lang ako doon, but all good. Ayun na nga yung interview kay Fritz. Actually, si Fritz talaga ang main character ng vlog na to. So yun, time-lapse ulit. Kain sa Angel's Burger, chika-chika kay Kuya. And then after that, pumunta kami sa, malapit lang to siguro mga isang dipa lang. Dito na kami sa Sugar Cafe, nag-milk tea muna kami.
kay ate na kami lang yung yung customer niya na nag-dine in kasi karamihan sa kanila take out lang. At hinatid ko na si Fritz kasi babalik siya sa Rotipix. Sa Rotipix kasi siya nakatira. Sa Rotipix yung accommodation niya. Ako dito lang ako sa baba. Ayun, another 1 hour and a half ride for him. And ito yung accommodation ko. I spent 500 pesos per night here. At sinasabi ko sa inyo, kahit sobrang lamig dito paggabi. And this is day 2. Yung day 2 ko, sa Mount Culago na kami. Again, there is another vlog for this kasi hindi siya masusulit kung i-compress ko lang yung vlog ko dito about the hike. Isang buong araw to sa Mount Culago hike. Ilalagay ko ulit sa description yung link ng vlog. Pero hanapin nyo na lang sa mga vlogs ko yung Mount Culago. And then day 3, ito na day 3 ko. Ang day 3, walang masyadong ganap kasi nagising ako, masakit ang katawan ko guys, gawa ng hike nung day 2. And alam nyo naman, pag tiyahin, it will take 2 to 3 business days para makarecover ang katawan. So ang ginawa ko, since Sunday noon, pumunta ako ng Immaculate Conception Church. So ito yung church nila. Sabi ko magsisimba ako, pero lo and behold, saka ko naalala Bisaya pala sila. Wala akong maintindihan. I cannot. So yun, pumunta na lang ako ng simbahan and nagsiti ng kandila. And then after nun, sumakay ako ng trike ulit papuntang, sabi ko kay Kuya Quadra, pero hindi ata niya ako naintindihan. Dinala niya ako sa Cowboy Town. Eto, nag-uusap kami. Binibisaya niya ako pero ang sagot ko is Tagalog. Sabi niya sa akin, bakit ka nakakaintindi ng Bisaya? Sabi ko po, Bicolana po kasi ako. So, yung dialect namin is parang magpinsan lang. So, ito na nga yung Cowboy Town. Dito ako nag-lunch. Highly recommended siya guys. Ang sarap ng pagkain. Hindi naman sobrang ganun ka high-end. Pero para sa akin okay na siya. And ang ganda ng ambience. Solo friendly setting sila. And then after the lunch break, bumalik na ako dun sa aking accommodation kasi pa-check out na ako ng 2 p.m. Ito yung trike ulit pabalik ng accommodation. Eto, hi sa mga nakasabay ko sa trike na to. Nakita nila kasi nagvo-vlog ako, nag-hi din sila. And ito, balik ako sa bus stop. This is the tourism center pala. At doon na ako nag-abang ng bus papuntang Cagayan de Oro. And then from Cagayan de Oro, balik ako sa Winmin Transient. Dito na ako natulog. Kasi maaga yung flight ko kinabukasan, papuntang Manila. Ayun, yun lang. I-share ko yung yung tour details sa description. See you next vlog. Thank you guys.